Aircon mo. Aircon mo nga. Patay aircon. So nakakirit na. Yan yung ginawa naming solusyon doon sa problema ng idle issue ng Mitsubishi. Sir, kahit anong basta ganitong yung design na throttle body, yung mayroong IECB na sensor, nagagawa namin ang solusyon dito yan na hindi ka gagastos ng malaki kahit na magkaroon ng problema, yung control doon sa ECU niya ay magagawa pa rin. Katulad niya, no? Aircon. So, nagkaroon na siya ng idle up ngayon. Yung design na yan, in-apply ko lang doon sa ibang sasakyan katulad ng Toyota. Ang hirap kuhanin nang kukuha ka ng source ng vacuum dito, hindi talaga gagana. So may ibang paraan. Napagtuklasan ko kung paano gumawa ng idle up nito. Ito, model ko to sa sasakyan na to. Ito una kong gawa. So patay aircon. Aircon. Ayan na, accurate na. Sige, okay na yan. Ito yung nakakita mo, Mitsubishi. Ano po yung na kayo mag-isip dyan kung paano ginawa dyan. Kung makikita nyo kung paano, hindi ko natin may lahat dyan. Pero kayang-kaya ko nakuhanin pagka kahit nasira yung ACB nya, kayang-kaya nakuha nyo idle up nito. Walang sinira na wiring o sinirang parts ng mechanical parts, kundi nagdagdag lang dyan ng design para makuha yung idle up nito. Vacuum source nang gagaling lahat dyan. At aircon. Ganito sir, isarado mo yung bintana mo, antayin mo mag-automatic yan. Naglalak ba yan? Sige, dyan ka lang sa loob. Aircon mo. Halata, kitang-kita. Videohan mo dun loob. Ipakita mo kung talagang nag-idle up ka. So, titingnan ko lang kung tumataas ha. I-off mo nga yung aircon mo. Off. Okay. Ayan, nasa 8. Tapos aircon. Ayan, taas. So, okay na to. Ay tatanungin lang natin boss kung may improvement ba dyan sa ginawa natin dyan sa auto mo. Oo, kasi kanina hindi, sakit niya na talaga yan. Pagka nag-aircon ka, babagsak na mga ano yan 500 to 600. Then pagka nag-load ka ng pagka drive mo na, lalong bababa. So yun, ang hirap paanda rin. Tsaka di na lumalamig yung aircon pagka sobrang baba na nga yung minor niya. Pero ngayon, okay na siya kahit i-drive ko na to eh. Hindi siya sobrang hulog. Hindi siya ngatal. Oo, hindi na siya nangingini. So, ayun nga, sana okay siya pagka napaandar ko na nagamit. Ayan, hindi na katulad yung kanina sir. Pinatay mo aircon, tinan mo, babalik ang idle niyan. Patay mo aircon. Saan ang idle niya? 800. 800.
Sige boss, i-aircon mo na para matesting mo ng matagal yung ano mo. Hindi na yan, patay mo aircon yan. Hindi na yan dating ginagawa mo lagi naka 1.5. 1.5 ba? 1.8? 1.5. 1.5. So, kaya mo ginagawa 1.5 kasi pag nag-aircon ka, bumabagsak. O pagka nag-drive, pagka diloadan mo na ng transmission, wala na. Kasi ganito yan, testing mo muna ito sa system mo, tingnan mo kung yung pa rin ba yung nararamdaman mo. Ikot-ikot mo lang muna dyan. Ayan, hindi na maghihirap yung drive mo diyan. Saka, Pagka ganyan. may tulog na. Oo. Umaabante na ng normal ngayon. Na pang-matic na talaga. Kasi Si Sir nagtiyaga sa akin pumunta, pang ilang punta mo rito? pangalawa ngayon. So pangalawa. So ito, ginawa ko talaga to, ikaw maging model ko nito, Sir. Kasi itong sasakyan mo na to, ito yung unang gawa ko ng issue ng Idle Up kung saan sila makatipid. Yan yung tinatawag nilang bypass. So in-apply ko sa'yo dahil tinatry ko lang din sarili ko na maayos yan dahil nahihiya ako sa'yo pagbalik-balik at walang nangyayari. Pero ito okay siya kasi nag-automatic. Maya pag Pag sarado pinto mo, ibaba mo yan. Pag automatic lagi, ibaba mo yung ano mo para makita mo. Oh, masyado. Yung katamtaman lang yan. Hayaan mo siya kusang nasa normal, 7.5. Oh, di ba? Hindi na 1.5 yan. At saka may tulong na siya sa takbo Oh, ayun ngayon. maririnig mo na yung idle up niyan. So, thank you kaibigan dahil nagtiwala ka. Ayos. At kahit paano na nagawa natin ang solusyon niyan. Kahit masira yung ano niya, ECB niya, kaya nang gawin 'yon. Kahit magkaroon ng problema 'yon.